Hindi ro niya kailangan ng respeto. Ang kailangan daw niya ay paliwanag. Yan ang gustong mangyari ni drama queen Risa Ontiveros. My goodness. Ang drama nyo po, ma'am. Ang drama niyo po. Anyway, pag-usapan natin yan ngayon dito sa video na to. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay magbibigay ng konting oras sa ating mga kaibigan sa Sendwave! So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Asa na yun? Yan. I-download nyo po ang Sendwave app. Gumawa po kayo ng account at ilagay nyo po inyong account details. At pwede na po kayo magpadala mga kutsero, no? Sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang inyong promo code na Coach Jared, ay may makukuha pa po kayong karagdagang $20 na free credit. Ayan. So mga kutsero, yan na nga po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So ayun na nga mga kutsero, no? Kanina, mukhang lumalala ang patutsadahan ni VP Sara at ni drama queen Risa Ontiveros. Drama queen talaga. Kasi naman ang drama niya kasi talaga. Anyway, panoorin natin yung balita tungkol dyan mga kutsero. Kasi, well, because you know, it's fun. Panoorin natin itong balita kanina. Nagpapatutsadahan pa rin sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Ontiveros. Sabi ni VP, wala na siyang natitirang respeto para sa Senadora. Pero sa naman ni Ontiveros, hindi respeto ang kanyang hinihingi kundi paliwanag sa confidential funds. Drama Nasa talaga. frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Drama ni girl! Umiinit ang sagutan ni na Vice President Sara Duterte versus Senator Risa Hontiveros at Congresswoman Franz Castro. Saling I do kiat-kiat not lang isa. respect Ms. Castro and Ms. Ontiveros. I have no respect for them. Berta naman ang senadora. Hindi ko kailangan ang respeto mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Wait lang. Hindi ko kailangan ng respeto mo, VP Sara. Ang drama talaga, mga kutsero. Hindi, ewan ko dito kay Risa Ontiveros. Talaga, napaka-drama talaga. Drama queen talaga drama queen. Ewan ko, ba't pare-pareho sila mga dilawan. Pag yung mga dilawang pig CPP, pare-pareho na ugali. Lahat sila mga drama queen. Tuloy natin to. Nag-ugat ang patutsadahan sa pagbusisi ni na Hontiveros at Castro sa ginastos na 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara kahit wala naman yan sa 2022 budget ng Office of the Vice President. Galing ang pera sa contingent fund ng Office of the President na inilipat sa OVP. Ang pondong yan naubos daw ng OVP sa loob lang ng 19 na araw. Pagkatapos ng mga pagdinig ng Parang ang nakakatawa yung balita ni News 5, no? Parang sinasabi niya na kaya nagkaroon ng ganitong patutsadahan kasi dahil binubusisi daw yung budget ni VP Sara. Hindi ho yun ang dahilan dito. Hindi ho dahil binubusisi lang. Hindi ho. News 5, get your facts straight. It's not hindi lang ito tungkol sa dahil binubusisi yung budget ni VP Sara. Ito po ay dahil merong sinasabi na illegal daw na transaksyon. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Senado at Kamara sa isang pahayag idinaan ni VP Sara ang patutsada niya kina Hontiveros at Castro. Nauna naman nang iginiit ni Hontiveros na walang masamang magtanong kung paanong ginastos ang pera ng bayan. Hindi aniya special ang OVP. Sagot naman dyan ni Duterte. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. The discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Giit ni Hontiveros, ipaliwanag na lang ng bise kung para saan ang hinihingi niyang milyon-milyong pisong confidential funds.
Higit 1 linggo na simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Ganyan din ang ipinunto ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Bukod sa confidential funds, pinuna rin ng kongresista ang nasa 2 milyong estudyanteng hindi nakapag-enroll ngayong school year. Tanong niya kay VP Sara na siya ring tumatayong Education Secretary na saan ang mga hindi nakapag-enroll. Sagot ng bise, Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. pinabulaanan naman niya ni Castro. Itong trump up cases na child abuse. So funny talaga. So nakakatawa talaga. Hindi yung trump Ba't up. siyang mamersonal? Kasi ang tinatanong ko lang naman saan niya ba dinala Ito, yung mamersonal. confidential fund. Sa susunod na linggo, isasalang na sa plenary debates ang panukalang budget para sa 2024. Ayon sa House Appropriations Committee, hindi ginalaw ang hiling na kabuang 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Yan. Game. Ngayon pag-usapan natin, mga kutsero. Balikan natin yung pinupunto ko kanina. Na kaya kasi ang gustong palabasin ito ni News 5. Kaya meron mga patutsadahang ganyan kasi itong dalawang kongresista na to, si Risa Ontiveros tsaka si Franz Castro, binubusisi daw yung budget. Parang sinasabi na kaya nagagalit si VP ay dahil may bumubusisi sa kanya. Parang ganun ang lumalabas. Hindi po yun ang kaso. Hindi po. Ito po talaga ang kaya po nanggigigil dito si VP Sara sa aking pananaw lang naman kasi unang-una pinagplanuhan na sila ng impeachment. Naalala nyo to? Nauna na to tapos binawi ni Franz Castro. Tapos ngayon inulit na naman niya. Sabi niya, Castro on Marcos Duterte impeachment. Over confidential funds. We don't have numbers. Imagine, mga kotsero. Sino ba hindi maiinis niyan? Una, pinapatutsadahan ka na meron kang illegal na ginawa. Number 1. Yung partido ni Ontiveros ang may sabi niyan. Tapos, ito si Franz Castro, nung binring up yung 125 million pesos na confidential funds, nagbanta ng impeachment. Tapos ngayon, the following day, binawi. Tapos hanggang ngayon, parang nangungumbinsi pa siya, ay wala pa kasi kaming numero. Tapos expect nyo, matutuwa yung binabatigos nyo, na kapag minute kayo sa Senado o sa Kongreso, parang chami-chami pa rin kayo. What the heck are you smoking? Stop it. Get some help. Kung ano man yan sinisinghot nyo, paitigil nyo yan. Kasi mga kutsero, walang matinong tao na papayag na ibuli ka lang ng kahit sino. Walang matinong taong papayag ng ganun. Tapos sasabihin nyo, mga biktima kayo kasi pinapatutsadahan kayo. Isang weirdot kalahati din pala kayo Ito, sabi ni Franz Castro, ngayon lang to mga kutsero, sinabi niya to. Inulit niya kanina. Sabi niya, impeachment is a political action. And a political action needs numbers. Iyong numbers namin ay kulang talaga. Kaya dinaan namin sa diskurso at pag-i-expose na ma-educate ang ating taong bayan na mali itong ginagawang ito. So mga kutsero, apparently, ito pala ang gusto mangyari. Dahil hindi sila makakuha ng numero para mag-impeach, sisiraan na lang daw nila. Tapos i-expect nyo na hindi kayo papatutsadahan? Ano kayo, baliw? Ano kayo, hibang? Ano to, hibang? Anong kahibangan to, Franz Castro? You just admitted to the very motive of
the very reason and the motive and the intent on why you're doing this smear campaign right now. Tatlo na yun. Reason, motive, and intent. Magkakaiba lahat yun. Sisiraan nyo na lang si VP Sara. Bakit? Kasi wala kayong numero para makapag-impeach. Dahil wala kayong numero para makapag-impeach, gagawin nyo na lang, sige, siraan na lang namin siya kasi mali itong ginagawa na ito. Oh, come on. Palagay nyo ba, ganun pa rin katanga mga Pilipino? Hindi na po ito 1986, 1987 na kung saan lahat ng impormasyon yung mga may kapangyarihan lang ang may hawak. Hindi na ho. Hindi na ho ito yung panahon ng 80s, 90s, early 2000s na kung saan kapag merong mga expose, may mga impormasyon na itatago pa ng mas matagal na panahon. Kasi walang internet, walang paraan para maikalat yan. May internet na ngayon. May internet na. So kapag nagsalita kayo ng ganito, bistado agad kayo. Bistado agad. Tapos expect nyo, hindi kayo pe-personalin. Sasabihin mo kasi sinabi sa interview kanina, walang personalan. Pine-personal nyo eh. You're not even being professional. Dinadaan nyo sa Court of Public Opinion. Ba't di nyo kasuhan? Dali nyo sa Sandigan Bayan. Kung meron talagang illegal na nangyari, why are you taking it to the Court of Public Opinion? Bakit hindi nyo daanin sa totoong legal process? May mga remedyo naman dyan. May mga remedies tayo na nasa batas na kapag merong mga ganitong klase ng mga galawan. Ba't hindi yun ang gawin nyo? Tulad ito si Ontiveros, nag-iiyak siya. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Kailangan ko lang paliwanag. Mas marami ka pang patutsada kaysa paliwanag, sabi ni Risa Ontiveros. Sinong umaaraw-araw dyan kay Bibi Sara? Sige nga. Kulang na lang, umaga, agahan, tanghalian, hapunan mo, pangalan ni Bibi Sara. Diyos ko. Tapos, sasabihin mo, puro patutsada. Kayo nga nagsabi nung unang-una eh. Umpisa pa lang. Kayo na ang nagsabi na merong malinaw na kailangan may managot sa unauthorized at malinaw na illegal na pag-transfer ng pondo. Kayo na nagsabi niyan. Meron na palang malinaw. Malinaw na illegal na pag-transfer. Sa pananaw mo, Senator Risa Ontiveros, drama queen, ano na to? Malinaw na to. Kitang-kita mo na. Di ba? Yan ang sinabi mo dito sa press statement mo eh. Ba't di niyo pa kasuhan? What's taking you so long? Why are you delaying the filing of remedies that will prevent, number one, ipe-prevent yung patuloy na paggawa ng unauthorized at illegal acts. Pangalawa, para magkaroon ng president na hindi na mag-issue ng confidential funds. Why are you not doing anything about this information? Malinaw na illegal. Malinaw na pala sa pananaw nyo, Risa Ontiveros. What's taking you so long? Tapos kapag pag sinabihan kayo na I have no respect. I have no respect towards Ontiveros and Castro. Mag-iiyakan kayo. Sasabihin ni Risa Ontiveros, ang sabi niya? Hindi ko hinihingi ang respeto mo, ang hinihingi ko sa'yo at huwag nyo itadama yung taong bayan dito dahil hindi lahat ng buong bayan kasama nyo dito. Kayo lang to, Risa Ontiveros, kayo ng mga dalawang pink CPP. Huwag nyo kami dadamay dito. Anyway. Accountability. Kaya i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi yung confidential funds. Ano kaya ibig sabihin ano kaya pagkakaintindi ni DQ? DQ Risa. DQ kasi drama queen.
ni DQ Risa kay dito sa word na accountability. Yung as in accounting na may mga numero, accounting. Hindi. Hindi po. Nisip ko lang naman yun. Accountability, ibig sabihin, ano ba Tagalog ng accountability? Yung pinakamadali. Mag-aako. Yun. Yun ang accountability, aako. Akuin daw ni VP Sara yung pagkakamali dito. Yung pagiging illegal nitong transfer na ito. Tapos ang sabi niya, i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Saan daw gagamitin? Balik. Hibang talaga tayo dyan, DQ Risa. So, ibig sabihin, gusto mong i-itemize ni VP Sara yung mga magigagawin nilang operations laban sa child grooming, laban sa recruitment to the CPP, NPA, NDF, laban sa violence ng against children sa mga paaralan, drugs, illegal drugs, pagkalat ng illegal drugs sa loob ng mga paaralan. Gusto mo talaga na i-itemize lahat yun? Para saan? Para makita ng mga kriminal kung paano nila isa-subvert yung iba't ibang proseso na gagamitin laban sa kanila? Kung di ba naman talaga Ang weird nyo, promise. Ang weird nyo, kayo ni Franz Castro, promise. Ang weird nyong dalawa. Kayo lang ang nakita kong miyembro ng Kongreso kung saan alam nyo kasi ito yan for VP Sara, it's a catch-22 situation. It's a catch-22. Sabihin, walang panalo. Pag sinabi niya yung mga plano kung saan gagamitin yung confidential funds, o di malileak niya yung intelligence ng nagagather ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Di ba? Malileak yun Malileak siya. So ngayon, yung mga kalaban, makakapagplano laban dito sa mga gagawin ng opisina ng Vice Presidente at ng Department of Education. Maglileak Pag hindi naman siya magsalita, ang ipapamukha ng Risa Ontiveros at ng Franz Castro sa buong Pilipinas na ay nagtatago kasi kukurakutin. So wala it's a catch-22 situation Wala siyang dito, walang magandang lusot kung baga. Maliban sa tiyagain ni VP Sara. Tsatsagain na lang talaga niya to. Otherwise, walang magandang lusot dito. Kasi mga kotsero, kahit anong tanggol, kahit anong paliwanag ang gagawin ng ating administrasyon, tulad ng ginawa ng DBM kanina. Sabi, Congress's power of the purse not subverted in funds released to OVP. Nagsalita po ang Department of Budget and Management. Okay, tungkol sinabi po ni Secretary Amena Pangandaman sa isang sulat kay Congressman Elizalde ko ng Ako Bicol. Sabi, in the letter Pangandaman said that the 221 million was released to the Office of the Vice President in 2022 and was intended to support the OVP's good governance engagements and social services project. Of the said amount, 125 million was used as confidential fund based on the submission of the OVP. Ayan. Pangandaman said the release of funds to OVP was not an augmentation or transfer of funds from the Office of the Vice President. Hindi raw yan galing sa Office of the Vice President. An action declared in 2014 as unconstitutional by Supreme Court in its ruling penned by Justice Lucas Bersamin, now ES, over the Araulio versus Aquino case. Okay, take note mga kotsero. Ang unconstitutional po na sinabi ng Supreme Court na noong panahon na yun ay si Lucas Bersamin ng Chief Justice ay ang pag-transfer ng PDAF at DAP, Disbursement Acceleration Program, at ang Priority Development Assistance Fund, yung PDAF. Yun po yung unconstitutional.
Wala pong sinabi doon sa decision na yon at inulit po yan sa decision ng Supreme Court itong 2019 lang na ang transfers ng contingent funds ay legal. Wala akong illegal doon. Ang contingent funds po ay legal. Sabi, while it is understandable that at the outset the release of funds to the OVP may be perceived as a transfer, the same was not technically so, for such release was funded from contingent fund under the FY 2022 GAA and not from the budget of the OP. Yun. Hindi po yan galing sa opisina ng presidente na budget. Yan po ay galing sa contingent fund ng Office of the President. Iba po yun, magkahiwalay po na budget yun. Yung yung contingent fund po is a lump sum allocation na sabi nga po noong 2019 ng Korte Suprema, nung nagdesisyon po ito tungkol sa contingent funds at iba pang mga lump sum appropriations, sinabi po doon mga kotsero na ang contingent fund ay isang mekanismo na binibigyan ng kapangyarihan ng Kongreso para na magbigay ng alokasyong budget para ang executive ay magawa ang kanilang trabaho na pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Yun o ang nakasulat doon. Well, I paraphrased it kasi kung sasabihin ko ng verbatim, medyo mahirap. Pero yun po yung paraphrased version nun. So wala pong illegal sa transfer ng contingent fund to the Office of the Vice President. In fact, nakasulat pa nga doon sa contingent fund na mamaya pakita ko yung dokumento, na yun po talaga ang punto nun for new and urgent programs, projects, and activities. Pero ipipilit nila, tulad nito ni Barry Gutierrez, yung abogado ng mga dalawang pink CPP. Sabi niya, yung sinabi niya tungkol sa nilabas na impormasyon ng DBM, ni Pangandaman. Sabi niya, like confidential funds, the contingent fund under the GAA has specified limited purposes for which it can be spent. Kung ganito yung paliwanag, wala na nating tawaging confidential or contingent fund. Corruption fund na lang. Doon din naman papunta. Oy, Nostradamus yarn. Alam mo, Barry, kung paano gagamitin ng budget? Alam nyo, mga kotsero, totoo naman na meron pong mga limited purposes para sa kung paano yan gagamitin yung contingent fund. Papakita ko po sa inyo kung ano yung limited purposes na yan. Ito po yon yung sa contingent fund. Base ito sa ating GAA noong 2022. Ano po yung nakasulat na limitasyon dyan? Ito lang. In no case shall this fund be used for the purchase of motor vehicles, including any improvements thereon. Yun lang. Yun lang ang pagbabawal dito sa contingent fund pala rather. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa pagbili ng sasakyan at sa pag-i-improve ng mga fleet ng sasakyan. Ayun yung pagbabawal. Paano yung corruption dyan, Barry Gutierrez? Nasaan yung dyan, yung illegal dyan? Nasaan yung specified limited purposes? Bakit? Kasi alam nyo, mga kotsero, nakasulat din doon sa GAA na yun. Contingent fund, the amount of 13 billion pesos appropriated herein shall cover the funding requirements of new or urgent activities or projects of national government agencies. Case in point, Office of the Vice President. Okay? NGAs, GOCCs, LGUs that need to be implemented or paid during the year, such as but not limited to the following. Hindi raw limitado. Ay, very good. Abogado pa naman. Ito po yung decision ng Supreme Court na sinasabi ko sa inyo. Ayan, si Bersamin din na nag-decide. Bersamin. Actually, per curiam. Silang lahat. Ayan, Ano hong sinabi dito ng Supreme Court?
Okay, wait lang. Ayan. Ano pong sinabi ng Supreme Court? The contingent fund is also constitutional. Its purpose is to cover the funding requirements of new or urgent projects that need to be implemented during the year. Napasan na natin yung sa foreign travel expenses, which were not and could not have been anticipated during budget preparation and authorization. Patay. Paano yan? Supreme Court pala ang nagsabi. Risa Ontiveros. Ilang beses ko na ginagamit tong slide na to. Etong PDF na to. Pang ilang beses na talaga, promise. Nakakailang video na tayo tungkol dito. O paano yan, Risa Ontiveros? Sopla. Sopla ka. Franz Castro, sopla ka. Barry Gutierrez, sopla ka. Oh, paano na? Ayun ang problema dyan. Pero mga kotsero, asahan nyo po, hindi ho nila tatanggapin yan, yung decision na yan. Hindi. Kasi hindi yan alinsunod sa kanilang propaganda. Hindi yan alinsunod sa kanilang sa kanilang plano na siraan ang administrasyon. So, hindi nila papainggan yan, kaya ber sila dyan. Pero at least mga kotsero, tayong mamamayang tao, tayo mamamayang Pilipino pala, ay naiintindihan to. At least tayo alam natin. At yun ang mahalaga. Kasi at the end of the day, mga kotsero, kailangan ho na talaga natin ma-realize na hindi po talaga tayo dapat nang titiwala sa mga dilawang pig CPP. Kaya yan mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo dito sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page. Meron tayong, pa-follow na po tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So bye everyone. See you next time. Bye!